Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong continuation ng ating previous vlog about dun sa press con ng inyong dating presidenteng Prime Minister ni Baal, Rodrigo Duterte. Kasi po doon, sinasabi niya, tinatanggi niya yung gentleman's agreement, tapos minura-mura niya si Carpio, no? Talagang nagmamayabang po siya na wala silang alam. Pero siya ang may alam. May alam ka pala, ba't di mo sabihin ngayon kung ano nalalaman mo? At ganun din po, ay papakita natin yung video kung paano niya po minura ang ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos Jr. at yung panglalait na ginawa niya, na feeling niya siya lang ang pinakamagaling, feeling niya siya ang entitled sa lahat ng bagay. Tapos, meron namang sinabi ang China dyan. No? Bear with me mga kababayan. Under the weather pa rin, no? Nagpo-post nasal drip nandito, kaya Makati ang ating lalamunan. No, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, and subscribers. Nagla-like and nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, at ganun din po sa nagsishare ng kanilang mga blessings through super thanks, super stickers, and super chat. At ganun din po sa mga katuwang natin sa video premiere, dyan po sa ating chat box, tulad ni Marie Chris Hernandez, si Elora Liz, at si Mr. Right and Left niya, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, na puro mga ladies from Japan, si Alex Andrade, si Kaluyal Milestan, Maritel T, Priscilla Acepcion, Mami B, the ever beautiful, sino pa ba? Mighty Baisa, Rebecca Lagman, si Twiller Wilfred, si Lola Carclea, si Ilocana Kana, no? Si Ninita Umali, Nilda Arceo, RN2 cents, no? Saka si Danny Reynado, no? Saka si Hattori. Yung iba hindi ko na mabanggit, pasensya na po kayo, no? At yung mga nagpapa-shoutout, gusto ko pong i-shoutout si Mami Lou Parker. Isa rin po yan nanonood sa atin, si Malditang Lola. Yan, kasama po natin yan, no? Matagal na po nating nakakasabay sa mga LS yan, sa mga political vlogger. Malditang Lola. Ay, kamusta po kayo, no? May God bless you po. Salamat po sa pagsuporta nyo sa ating mumunting channel, no? Okay, so ito po, may papanood po tayong video sa inyo, courtesy of UNTV. Again, UNTV, maraming salamat po. Ang sabi po dito ay, former President Rodrigo Duterte denies gentleman's agreement based on that press con. Ito po mga kababayan. Former President Rodrigo Roa Duterte has cleared that he never made a gentleman's agreement with Chinese President Xi Jinping during his state visit in China when he was still the president. According to the former president, it was just a verbal agreement to maintain the status quo and peace in the West Philippine Sea. The deal also involves not bringing any construction materials to repair or improve the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. Despite the agreement, Duterte clarifies he never conceded anything to China, especially the country's sovereign rights in the West Philippine Sea. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Duterte added that despite being oppressed, Philippines could not risk escalating tensions with China and cannot afford a war. Mr. President, we would insist that that China Sea
or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings instead of importing it from the exporting country, ako naman I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it with the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Duterte also challenged President Ferdinand Marcos Jr. to repair the BRP Sierra Madre that was grounded in Ayungin Shoal. Sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man sa gobyerno ngayon, di i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. So yan po no mga kababayan, again maraming salamat po sa UNTV. Sinasabi ni Digong, wala daw gentleman's agreement. Ang tanging naalala niya ay status quo. Di tama pala yung sinasabi nung sa China. Di ba? Status quo. Sabi rin ni Roque, status quo. Ano yung status quo? Iris wariris. Walang gagalaw. Ang tanging dadalin lang sa BRP yung mga pangangailangan ng mga nandoon, mga kasundaluhan, pero hindi i-repair ang BRP. Kung wala nang banyo yung BRP, bahala na lang, doon na lang sa dagat magdumi ang mga kasundaluhan. Hindi i-repair. Hahayaang mabulok hanggang sa lumubog na yung BRP, tatanggalin na. Pag natanggal na, ano nangyari? Kayo mga kababayan, ano nangyari? Ni hindi nga alam ni Digong yung pangalan ng Ayungin Shoal. Ang sabi niya, ayunan? Ano yon? Ano yung ayunan? At hindi niya rin alam kung nasaan yung ayunan. Kasi wala pong ayunan, Mr. Prime Minister ni Baal. Ayan pa ba yung matinong isip? Hindi niya alam kung nasaan yung ayunan. Wala tayong aayunan. Bakit tayo aayunan sa mga tsekwa? Diba? Hindi nga siya kinorek ni Alvarez Sir, wala pong ayunan. Ayungin po. Wala Takot sila kay Digong Tamilmil lahat sila kay Digong. Tulad nung sinasabi ko sa previous vlog ko, yung mga reporter cannot even correct him. Kasi nga takot sila. Kasi ang feeling ni Digong, siya pa rin ang hari. Ang feeling ni Digong, sabi niya, mas magaling ako sa inyo. Wala kayong alam. Anong alam namin? Ako, anong alam ko?
mayabang ka, matapobre ka, feeling mo you are a walking encyclopedia? Freaking idiot. Naduwag ka nga eh. Di ba yung kinekwento niya? Inamin niya na may party tayo doon sa sinasabi niyang Red China Sea. Party yon, may party doon ng West Philippine Sea. Nagpapaalam pa siya kay Xi Jinping na siya ay huhukay o kukuha o magsa-siphon ng gas o langis doon sa parte ng West Philippine Sea. Bakit ka magpapaalam? Sa'yo yun eh. Di ba? Tulad na sinasabi natin, parang yung isa mong pag-aari. Gusto mong gamitin. Meron lang ikaw pinamahala, pinabantay, tapos sasabihin mo, pwede ba akong pumasok sa sarili kong pag-aari? Di ba? Ganyang kagago si Digong dahil tinakot siya daw ng kaibigan niya. Dahil wala naman siya mapupuntahan eh. He doesn't trust the Americans because ano sabi? Ha? Ito sinisave natin to. Ito lagi na sinasama ko to sa mga binabanggit natin mga kababayan. Ito. Sabi dito, dito nga sa Reuters eh, meron sa Reuters oh, sabi dito, Duterte aligns Philippines with China, says US has lost. O ayun, pinagmamayabang niya pa na talo ang Amerika sa akin. Bakit? Eh kasi nga, ang alliance niya sa China simula't simula pa lang. Tulad nung sinasabi nga nung friend natin, no, party siya ng balikatan dyan sa Pilipinas noong 2016. They gonna set up the EDCA sites nung nandyan sila sa Basa Air Base sa Pampanga. Kaso, they were told to wrap up, we gonna leave. Kasi, napag-alaman na ng US intelligence na itong si Digong, once na manalo yan, he will junk the Americans policy, pupunta siya ng China. Kasi yun na yun eh. Ang nanay niya ni Chekway. Oh, indoctrinated yan ni Joe Masison. Sinasabi niya, naging teacher niya si Joe Masison. Nanay niya is an activist. No? Pasaway ang panahon ni Marcos. So ano nakuha niya? Yung sa nanay niya, yung kayabangan niya, yung audacity niya. No? Kita niyo yan? Sinasabi niya, in this venue, nagre-report siya sa China. Nagre-report siya sa China noong October 2016. 5 months after na manalo siya. In this venue, your honors, biruin mo, aaminin mo doon. 5 months to your presidency, inaamin mo na sa China, I announce my separation from the United States. So therefore, ano iisipin ko bilang isang Chekwa pag narinig ko yun? Okay, wala nang hold sa kanya ang US. Wala na rin yung Mutual Defense Treaty. Hindi niya kayang i-invoke ang Mutual Defense Treaty kasi humiwalay siya sa Amerika. Ayan, yan ang sabi niya. Both in military, not maybe social, but economics also. America has lost. Diba? Ano ang nagawa ang kabalbalan sa'yo ng Amerika at dinamay mo ang buong Pilipinas? Ayan ba ang sentimiento ng buong Pilipino? The majority of Filipinos, binaliwala mo? Nagdesisyon ka ng pansarili mo? Ganun po tayo tinrider ni Digong. Pero yung rhetoric nila, hindi kasi lalaglagan tayo ng nuclear bomb, malulusaw tayo. Kasi nga, iniwanan niya ang United States na pwede tayong depensahan, tutulong sa atin because we have a Mutual Defense Treaty. Binasura po ni Digong yun, pero hindi niya po ni-repel. No? Ibig sabihin yung MDT nandyan lang, pero hindi po yan ino-honor ni Digong. Tulad nung papel na sinasabi niyang 2016, kasi itong mga to, papel lang kay Digong yan. Walang saysay yan. Pero ang tanungin natin kay Digong, yung certification ng pagiging lawyer mo, di ba papel din yan? Baliwalain din namin yan. Hindi ka rin namin tuturing na abogado. Gago ka. Di ba? Nakakahiya eh. Niloko tayo ni Digong, nirepresentante niya ang Pilipinas na aalis na ako sa Amerika. Hindi niya ba alam na ang daming mga Pilipino-American na nandito sa Amerika? Di ba? Niloko tayo. Binulag tayo ni Digong sa mga rhetoric niya. I will jet ski to the West Philippine Sea. Tatapusin ko ang drugs. Mga putang inan yan. Diba? Yung pala, ako noon, tuwan-tuwa pa ako. Yung tapang na presidente nito, yung pala, putang ina, mambubulag.
Kung makapagmura, akala mo siya na ang may authority, putang ina niya rin. Diba? Minura niya ang presidente, mamaya mapapakita ko sa inyo. No? Kasi binalikan ko po yung video, talagang hinanap ko yung timestamp na nandun siya. Diba? Biruin mo, kausap niyang si Xi Jinping, sinabi niya nagpapaalam siya. Bakit siya nagpapaalam? Kasi nga sinabi niya na nung una pa. In this venue, sa China yan. Ha? Pumunta siya ng China. Ginawa siyang lapdog ng China. Tuwang-tuwang China sa kanya. Kasi alam nila, kayang-kaya natin ng Pilipinas kasi humiwalay sila sa Amerika. Itong presidente ito, hawak natin sa leeg. Ano ang napala ni Duterte? Baka nga sabi nila, merong tulong ang China noong 2016 election sa kanya. Hindi lang nila dinidisclose. Kaya pala galit na galit ang mga dilaw sa kanya. Diba? Alam nila eh. Ginago lang din siya ng China. Diba? Bakit? Hindi siya sinuportahan sa mga proyekto niya. Less than 5% nung ilang bilyong dolyar dapat na proyekto sa Pilipinas. Ano lang natapos? 2 tulay, that's it. Wala na. Kaya nga siya bumalik sa Amerika, yung BFA, binalik niya eh. Di sana kung talagang totally na himiwalay siya sa Amerika, nireject niya na yung BFA na yan, hindi binalik niya. Di ba? Nakakahiya kayo. Kaya, ewan ko mga kababayan, yan lahat dito, yung pati yung diyan sa ginawa niyang exclusive fishing ang Scarborough, kaya galit-galit na yung mga mangingisda diyan, lalo na sa Zambales. Hindi tinupad ni Duterte yung kanyang pangako. Pero tayo tuwang-tuwa noon. Ang galing ni Duterte. Galing. Putang ina, sell out pala. Ngayon, 'di ba? Ano ngayon? Ngayon napatunayan mga kababayan ako. Sorry naman Sorry not but not sorry. Ganun talaga nakita natin eh. The rhetoric. Pero ngayon, nagising tayo sa katotohanan. Na isa rin siyang mas worse pa siya sa mga dilaw. Mas worse pa siya sa mga anti-Marcos. Sell out sila. Bro, ano nagawa ng China sa atin? Ano ang mga export natin sa China? Ha? Malaki ba ang ating ine-export ng mga produkto sa China? Sila nga nagpapadala ng citizen sa ating bansa eh. Diyan sa Pogo. Tapos gumagawa ng krimen. Sila ang naghahari-harian sa Pogo. Nakita nyo yung mga ginawang karumal-dumal na diyan sa Pasay? Yung in-inspect ni Villanueva at ni Hontiveros. Ginawa tayong haven of criminals ng mga Chekwa because of this guy. Tapos ngayon sasabihin niya wala daw gentleman's agreement. Inamin niya na eh. Inamin niya eh. Ano sabi niya? Status quo. Na status quo ka, ikaw tumupad ka sa status quo, pero sila tumupad ba? Hindi. Build up pa rin sila ng build up, dredging pa rin ng dredging. Ano yung ginawa sa bundok ng Zambales? Nung time niya, inubos yung isang bundok ng mga Chekwa. Hanggang ngayon sa San Felipe, dyan sa District 2 ng bayan ng Zambales, kung sino man yung congressman yan, dapat paimbestigahan mo yan. Di ba? Kung yung congressman namin yan, si si Jay Kong Hun, ko-call out ko yan. Kaso hindi po siya, District 1 po siya eh. No? Yung District 2, Botolan hanggang San Antonio na yan. Ano ba yung huling-huli? Santa Cruz, Zambales. Hindi ko po kilala yung congressman nila. Dapat pa imbestigahan yun. Pero yun, nagdi-dredging daw. Sa San Felipe, i-dredge yung ilog na punong-puno ng lahar. Putang ina. Yung lahar, 1991 pa yan eh. Inaabot ko pa yan eh. Diba? Yung sa Pampanga, okay na sila eh. Bakit? Yung bang pinatubo, patuloy na pumuputok? Dormant na ang pinatubo. Ginawa na nga tourist attraction kayo dyan sa San Felipe, punong-puno pa rin ng lahar yung ilog na yan. Pero makikita mo yung dredger, sabi nga nung lalaki, residente, yung pong ilog, ang layo nito sa dagat, 500 meters pa eh. Yung mga dredger, na-i-vlog natin yan, nandun. Sa Aplaya, ang lalaking mga dredger. Tapos sabi nga nung mga kababayan natin, yun po, yung mga lupa, dala-dala ng mga barko ng China. O saan nila ako lalagay yan? Ang sabi nila, Manila Bay. Ganon. Really? Sa Manila Bay yan? Totoo ba yan? Alam ko, pinahinto na yung mga, dyan eh. Yung reclamation sa Manila Bay ng Pangulo eh. Isa lang ang pinagpapatuloy dyan. Diba? Dapat imbestigahan niyang LGU ng Zambales.
Kakahiya po kayo, yung distrikto na yan. Kakahiya po eh. Ganyan po tayo sinell out ni Digong. Ginawa tayong probinsya ng China. Di ba? Ulit-ulit kong piniplay sa inyo yan. Yung video na nasa ano siya. Yung mga audience niya, mga inchik. Palakpakan sila nung sinabi niyang gawin nyo na lang kaming probinsya ng China. Mayaman man kayo. O, ano ang nakuha ni Digong? Ano ang nakuha niya? Dapat imbestigahan niyang yaman ni Digong eh. I-lifestyle check yan si Digong eh. Yung pinapakita niyang bahay daw sa Davao. Nakaw, niwala kayo dyan. Nasaan yung 51 billion nung anak mo? Nasaan yung 125 million ng anak mong tamilmil? Di ba? Tapos sasabihin nyo, mumurahin mo ang presidente, wala daw gentleman's agreement, pero sabi niya, yeah, there is a status quo. Anong totoo? Di ba? It equates to a gentleman's agreement. Pero hindi ka naman ano eh. Sinikret ka ng China eh. Binakdor ka ng China. Tuwan-tuwa kasi inilabas mo kaagad yung kartada mong baraha. Hindi ka marunong mag-poker face. Akala ko ba magaling kang tactician, inutil ka? Di ba? Yan ba yung magaling na tactician? Inilatag ka agad yung kanyang baraha? Kung baga sa larong chess, checkmate ka kaagad? Di pa gumagalaw yung king, ay yung queen? Nakuha ka lang na checkmate ka sa pawn? Nag-report eh. 5 months after na ma-swear in siya. Di ba? Gago. O ayan, checkmate siya. Kaya nung nakausap niya, gusto niyang may gawin siya sa West Philippine Sea, huwag mong gawin yan. O ang tanong, nung may ginagawa ang Pangulo, ako may nagbibigay sa akin ng info. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo dito kasi it's a secret yun. Secret. May ginagawa sa West Philippine Sea. O, hinahamon niya sila. Pangulo eh, sigawin nyo na. I-repair ninyo. O, ano ngayon kung i-repair namin? Ginera na ba? Hinagisan na ba ng bala? O, ngayon, subukan nilang hagisan ng bala ang BRP Sierra Madre. It is not even decommission. It is a commission warship of the Philippines. Hagisan nyo ng bala. Ewan ko lang, anong sabi ni President Joe Biden? Any attack on military personnel, equipments, or vehicles of the Philippines, it will be a mutual defense treaty. Subukan nyo. Sige, China, subukan mo. If you have the audacity to do it. If you have the guts to do it. Eh, yung Taiwan nga eh. Puro lang kayo palibot eh. Puro lang kayo pasakay eh. Takot din kayo. Bakit? Kami lang bang malulusaw? Kami lang? Ha, Digong? Pilipinas lang bang malulusaw? Sa palagay mo, invisible? Merong force shield ang China na hindi tatablan ng bala? Gonggong, yumuko ka kay Xi Jinping, natakot ka. You assume that China will fire their ballistic missiles towards the Philippines when he told you that may magandang hindi mangyayari? Ano lang gagawin sa'yo ng China? Eh di water cannoning, haharangan kayo. So what? At least ikaw nanindigan ka, pinakita mo sa sambayang Pilipino na kaya mong idipa yung kaibigan mo because naninindigan ka sa iyong karapatan na hindi ka pwedeng sabihan kung ano ang dapat mong gawin sa iyong sariling bayan. Ganun ang sinabi ng Pangulo. Di ba dun sa sabi niya, I'm horrified. No one can tell us what to do on our sovereignty. Si Digong hindi. Kasi natakot. Nagdidesisyon ng pangsarili kasi feeling niya, I am the boss, I'm Mr. Know-it-all, I am right, I'm never been wrong. Because ako, napagdaanan ko lahat ng teacher, kasama ko si ganito, matagal ako naging prosecutor, lawyer ako, mayor ako, congressman ako ngayong presidente, kaya wag nyo akong ganunin. Alam ko ang ginagawa ko, moron, idiot ka pala eh. So, sa sobrang pagmamataas mo, ginago mo ang sambayan ng Pilipino, ginago mo yung mga mangingisda, ginago mo yung bahura natin, yung mga coral reef natin, because of your incompetence to stand up against your friend Xi Jinping. Hindi naman niya sinabing, oh sige, hahagisan namin kayo ng bala dyan, titirahin namin yung pinanguhukay ninyo. Hindi. Ano lang ginagawa ng China? Water cannoning. Kasi hindi nila kayang bumuslo ng bala kasi naintindihan nila. Nagmamatigas lang kunwari ang China pero ang tumbong din yan umiikot. Bakit? Pag isa ka lang, o sige sabi mo kasama mo North Korea at Russia. Okay, ang Russia ubos na bala niyan.
Ubus na bala niyan. Nakikipag-away siya sa Ukraine eh. Oh, paano pag ginera mo ang Pinas? Sino kakampi ng Pinas? Akala nyo, ang layo ng Amerika? Tandaan nyo anong experience ng Amerika sa gera. Sabi na nating warmongerer. Pero they are so battle-tested. Ha? Ang Japan, nandyan lang. Kakampi natin. Ha? Sino pa? Maybe Australia. Maybe India. Maybe. Because India said, we support your international law. At meron din silang conflict sa China. Alam nyo ba na ang China ang isa sa bansa na napapalibutan ng maraming borders? Tingnan nyo. Ang dami nila all over. May border sila except dun sa dagat nila. From north, east, west. Bordered sila. O even dun sa mayroon pa yata yung Bhutan. One of the smallest country, Bhutan. Border nila. Ha? Tingnan nyo. Tingnan sa mapa, makikita nyo. O kaya better yet, i-YouTube nyo, search nyo sa Google, makikita nyo, may video dyan. Diba? Eh kung yung mga ka-border nila, hindi nila kasundo. Diba? O kung yung kasundo nila, they'll turn the tables against them. Ano mangyari? Palagi nyo, invisible, digong, invisible. Ang China, hindi may force field sila. Meron silang yung hocus pocus. Eh di fuck you. Diba? Walang ganon, digong, natakot ka lang. Dahil alam mo, nagkamali ka, 5 months in your term, kauupo mo lang, you laid down your kartadang poker. Hindi ka marunong mag-poker face. You lost. That's why you are the one who lost, and the country lost, and the Filipino pride lost because of you. O ngayon may naninindigang Pangulo. Pinatutupad, nakikipag-alyansa ulit sa Western powers na inalienate mo. Na feeling mo China lang ang magaling. Na hindi mo nakita na ang China ang siyang bully sa Southeast Asia. Siya ang bully dyan sa Asia. Diba? Feeling niya kasi, napaka-powerful niya kasi nasa kanya lahat ng businesses. Oy, gonggong! Huwag ka ring gamol. Kung totoong magaling ang economy mo, bakit ang dami nyong mga illegal alien dito sa border ng Amerika? Ha? Planado yan, mga kababayan. Yung mga citizen nila, they are traveling, going to South America, trekking to the mountains of Colombia. Papasok yan dito from the South America to the North, hanggang dyan sa border ng Mexico. Ha? Dyan sa Texas. Pero ang gagawin ng mga yan, pag meron ng border patrol, hindi sila tatakas tulad ng ibang nationals na gustong magtalo ng over the bakod. Ang gagawin yan, okay, hulihin nyo kami. And they will apply for asylum. Pero yung asylum, ha? Ang galing yan. Meron silang do it yourself. Sinabi ko na yan sa previous vlog ko. Meron silang website na pinupuntahan, how to go to America, ganitong gawin ninyo, ganito. O, hanggang sa kayo ay ikulong dyan sa border, tapos you apply for asylum. Ang asylum, pwede ka dito muna stay hanggang hindi ka nahaharap sa korte, sa immigration judge kung aaprubahan yung asylum mo. Yun yan. Alam nyo ba, sinabi sa akin ng dating kapitbahay namin dyan sa San Diego na ngayon ay nasa border patrol. Mataas po ang katungkulan niya. Nagkita kami dyan sa isang restaurant sa Texas Roadhouse. O ngayon, beso-beso, nahirapan ako mag-English, mga kababayan eh. Pero ang bait naman yun. Loking mga Amerikano. Hey, what's up, bud? Sabi ko, I'm good. Sabi ko ganun. Kasi asawa niya, Pinay. Close friends, no? Sabi niya, you know what? Ano siya Republican, no? Republican siya. Kinikwento niya sa akin. Ako hindi ako nagdi-disclose kung ano ako. Hindi naman importante sa akin eh, di ba? Oh, makaboto ba ako? I don't know. Ano daw siya? Trump daw siya. Boto niya si Trump. Okay, nakikinig lang ako. Sabi ko, ayoko makialam dyan sa politika ng Amerika. Sige, kwento ka. Sabi niya, alam mo ba, na ang laki ng ginagastos ng Amerika dyan sa mga asylum na yan? Why? Sabi ko gano'n. We're spending too much money, the taxpayers' money, for these asylum seekers. Sabi niya. Pag naaprubahan sila, they will receive $25,000 per person in the family. Napag ganun ako. Oh, how about if they have 5
How about if they are 5 in the family? So therefore, they will get $250,000. Really? Yeah. Kasi 'di ba, tama ba? 25 times 5, ilan? 'Di ba? O a quarter, 125,000. That's it. That's tax-free money. Yes, tax-free for them to settle in the country. So, where do you think that money comes from? Taxpayers. Kaya dito sa California, wala. Most of the Californians umaalis, pumupunta ng Texas, Arizona, kasi sa taas ng bilhin dito. Bilhin nyo yung gas namin. Regular gallon of gas, $5.15. $5.15. Sa iba, diyan kay Lahatori sa Florida, sa East Coast, $3 lang. Sa Arizona, nabigla ako. $3.15 regular gallons of gas. At yung mga iba't ibang gas company, pare-pareho sila in unison. Sa California, hindi. Iba ang presyo ng gas sa Chevron, iba ang presyo ng gas sa Shell, iba ang presyo ng gas sa Arco, sa 76. Mawiwindang kayo. Ewan ko. Diba? O ngayon, Digong. Balik tayo kay Digong. Nakwento ko lang. Wala ka. Nakakain lang ng pride yung sayo kasi hindi mo malubos maisip na si Bongbong Marcos, imbis na sundan yung yapak mo na kumapit sa China, na wala tayong napala dyan sa China na patuloy silang namamayagpag, ini-encroach ang ating West Philippine Sea, ni yung ayungin Shoal, hindi mo alam banggitin. So therefore, you don't have any clue dyan sa West Philippine Sea because umikot ang tumbong mo nung sinabihan ka ni Xi Jinping na magkakagulo. Diba? Ngayon si Pangulong Marcos, naninindigan. Kaya yung pride mo, no, feeling mo, hawak mo sa leeg si Pangulong Bongbong Marcos, o kaya napipressure ka ng China. Kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. Let your legacy live. Kaso sinisira nyo eh. Because of your, yung bunganga mo. Hindi ka makatiis na mabigyan ng lamplight. Parang kating-kati ang bayag mo pag hindi ka nakapagsalita. No, feeling mo ikaw pa rin ang may otoridad. Shut up. Let this current government do their thing. No? Kung pakapanganan ng sambayan ng Pilipino, so be it. Maraming Pilipino ang magbibigay ng buhay kasi yan ang nakalagay sa ating pambansang awit. Sa manlulupig, hindi pasisiil. So what kung ayusin ng BRP Sierra Madre? Diba? At least naninindigan tayo. Si Guanzon nga ayaw niya kay Marcos. Diba? Binastos niya si Pangulong Marcos nung time. Hanggang ngayon, binabastos nila si Pangulong Marcos. Pero sa paninindigan ng Pangulo sa West Philippine Sea, kakampi sila. Yang mga dilaw na bumalahura hanggang ngayon sa Marcoses, kakampi natin yan sa West Philippine Sea. Diba? O kayong mga Duterte, wala, sell out kayo eh. Kasi malaki po ang mawawala sa inyo. Malaki ang naging ganon sa inyo ng China. Hawak kayo sa leeg ng China. Vindictive pa kayo, ang yayabang nyo pa. Ano nagawa mo sa Pilipinas? Di ba? Ano? Nawala yung tanimbala? Okay, good. Pero puro kabastusan at pagmumurang inaabot ng mga tao sa iyo. Yung mga reporter dyan, mga Tamilmil, hindi ka man lang masabing hindi po ayunan, ayungin po. At mali po yung sagot nyo sa tanong ko, ang layo po. Di ba? Mga kababayan? O ano ang sabi ng China dito? Ito, yung sinasabi niyang walang gentleman's agreement pero naalala niya, may status ko. So how sharp is your mind then? Gaano ka sharp pa ang utak mo sa edad mong yang 79? Di ba? Dapat sa'yo namamahinga na lang. Enjoying your life with your family. Pero hindi ka makatiis. Pinangangalanda ka mong tanga at bobo at hinahamon mo pa ang Pangulo. Sige, subukan nyo na. Sino ka? Sino ka? Who are you? Who are you? Ikaw pa rin ba ang presidente? One and done. Kung ako lang mga kababayan, aasarin ko tong mga makakaliwang grupo sa mga anti-chacha advocates. Extend natin term ni Pangulo. Ano lang yun I'm still on board with what President Marcos said.
only economic provision. That's it. Pero dahil sa kagaguhan nitong mga Duterte, at kung okay naman sa mga dilaw, pwede ba? 6 na taon pa. Para lang matapos natin, makita natin ang magiging outcome nitong West Philippine Sea. At ano pang mga pagbabago ang pwedeng maidulot sa ating bansa. Tapos pag okay na, o sige, payagan na natin yung iba. Whether dilaw, bughaw, penks, si Lenny, o si Lenny nga, gusto nang makatuwang sa gobyerno. Ano ba yung programa niya? Angat buhay na sa DOH yata? Oy, Lenlen, kung ako sa'yo, punta ka kay Gadon. Yun, tulong kayo sa pagpapakain sa mga bata. Do it. Kung papayag si Gadon. Di ba? Ay, nabasa ko po sa news. Payag si Lenlen. Ayaw daw si Lenlen. Oy, Lenlen. Sige, magkita muna tayo dito sa National City. At ihimas kita kay Jose Rizal para mabigyan ka ng talino ni Jose Rizal, ha? Huwag ka nang magpakadamdam dyan, no? Agbugada ka pa man din, no? Sasabihin mong, ano yun? 400 times 4 ba? Tama ba? Kalimutan ko na rin, no? 40 times 4 ba? Yung electric current. Daming kabalbalan ni Lenlen, ha? Yari ka tuloy. O, ngayon, ang nagiging mga Lenlen na ngayon, mga kababayan, yan, sila Duterte, wala na yan. Tingnan nyo sa 2025, lalabas lahat ng mga baho nila. Kung tatakbo si Tamilmil sa national stage, lalabas lahat yan, yung kabalbalan nila. O ito po, ano ang sabi ng China, ho? Nilaglag po ng China si Digong. O ito, tingnan nyo. Iginiit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renaijiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Inabando na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. So yan po mga kababayan, naninindigan ang China, no? Nilaglag po nila si Duterte. Pero para sa akin, this is just their narrative. Tulad nung sinasabi ni DND Secretary Gibo Teodoro. This is just a ploy from them to say that there is a gentleman's agreement, no, kung meron man, para po tayo-tayo mag-away-away, maging divided, which is now truly happening. Pero yung division natin is, yung mga Duterte, sila-sila lang naniniwala. But the majority of the Filipinos are willing or siding to this current government of President Marcos. Remember, 31%, 20 lang sila. Okay? So, at sinasabi pa ng China, no, just to keep on para malayo ang ating attention sa West Philippine Sea, sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, is hindi daw nag-follow up ang Pangulong Bongbong Marcos. Gunggong pala kayo Are you that freaking stupid, ha, Mao Ning? Si Mao Ning yun nagsasalita nun yun Why the current President Bongbong Marcos has to abide with that gentleman's agreement? You have spoken, if there's one, with that idiot President Duterte. And President Marcos, if he actually find that out, at nalaman niya na disadvantage tayo, na tulad ng sinasabi niya, ni Pangulong Marcos, na sinong dapat magsabi sa atin tungkol sa ating gagawin sa ating soberenya? Wala. I-abandon niya yan. It's you and that freaking idiot Duterte have an agreement. They did not tell that one to us. So why do I have to abide with that?
You did not even talk to me about it. Di ba? Maski na ako. Kung sa tingin ko, madi-disadvantage ako, hindi fair, why should I abide with that? And there's no paper. Sabi nga ni Duterte, kami, verbal lang kami. Ang nakikasundo, yung mga undersecretary, secretary, walang pirma si Digong. Kaya lusot si Digong. Anong sabi ni Carpio? Hindi na pwedeng kasuhan si Digong kasi hindi na siya presidente. Si retired Justice Associate Justice Antonio Carpio, wala na eh. Hindi na siya presidente. Ano pa ikakaso mo sa kanya? Di ba? Civilian na lang siya. Pero civilian na sobrang talakitok. Sobrang maingay. Oh. Ano ba kinagagalit ng China diyan? Oh, yan sabi ni Browner, oh. Banggitin ko lang sa GMA News Online nung pang October last year. Browner, China has no right to tell PH not to repair BRP Sierra Madre. O, wala kayong karapatan. Yan ang sabi niyan. Noong pang balita yan, mga kababayan. Ha? O, ito pa, 7 days ago. O, latest. Sa Manila Bulletin. O, tingnan ninyo, mga kababayan. Browner tells top US Air Force exec AFP to maintain BRP Sierra Madre. O, kaboom. Yari kayo. Naninindigan. Kasi nga, alam ni AFP Chief Browner na ayun din ang utos ng Pangulo. Repair. Kala ng China, ha? O, kala nyo, yun lang ang sasakyan namin. Nek-nek ninyo. Kaya yan si Digong, ha? Nasasaktan ng kanyang ego. No? Feeling niya, kasi to si Marcos hindi sinunod. Kung sinunod lang, gago ka. Kung sinunod ni Pangulong Bongbong Marcos yan, tuwang-tuwa ang China. Gago pala kayo no? Ang atin ay sa atin. Ang sa kanila, sa kanila. Bakit sila pumapasok sa atin? No, nandyan na nga kayo, oh. Yung mga bilyonaryong Pinoy daw, puro mga inchik. Mga putang inang yan. Tapos yung mga citizen ninyo, mga kriminal, nandyan sa Pogo, ng aalipusta. Tapos yung mga Pilipino, sila ang alila sa sariling bayan. Ganun ba, Digong? Ginawa mo? O ito pa mga kababayan, ito yung pinagkakangit-ngit ni Ate Mighty Baisa. Galit na galit siya dito. Pasensya naman, Ate Mighty, pero kailangan natin ipakita, ha? O ito po. President, I will educate you. Hindi akin yan lahat. I cannot make a move relative to the security of the country without asking the military and the National Security Council. Yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga military yan, you should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga military, nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo. He was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Dumaan ako sa lahat ng taga Foreign Affairs, Undersecretary Ingles, si Ambassador Terona, Obiana, si David Rapos, then si Maria Sison. Doon ako medyo kaya kung mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Diplomatic
and consular procedure. Master ko po yan, dumaan ako dyan. Any question? Okay, questions? Edith? Okay. Jermelina Laporte from Inquirer. Mayor, I just want to know, sa inyong recollection po, was there a written agreement and was it binding? If you are looking into the documents, that means that there was a written agreement. I don't, ayunin? Yes, sir. And also, sir, Maraming agreement, Iha. When you're dealing with the foreign relations, maraming agreement yan. Not only with China, but with all of the mostly Asian countries. Hindi basta-basta na lang sabihin mo na once upon a time. About what Harry Roque, former spokesperson Harry Roque mentioned, that the agreement banned the gentleman agreement, parang... O ayun po, mga kababayan, nakita nyo kung paano niya minura at pinagmalakihan ang ating presidente. Ito na i-vlog ko na eh. Sinabi ko, pinakain ng mura. Muling pinakain ng mura ang presidente Bongbong Marcos ni Digong. Yan po yun. Pasensya na po, no? Lalo na kay Ate Maite, ayaw niya kasing mapanood, gigil na gigil siya. Ano ngayon? Kung second year lang ang inabot ng Presidente Marcos. Meron naman siyang certificate sa Oxford. Nanguha rin sa Wharton ng ilang mga klase. So what? So what? Sino ba presidente ngayon? Ulitin ko. So what? So ang panuntunan ba para maging presidente ka ay yung pinagsasabi mo sa sarili mo? Binanggit niya po lahat, pati si Joe Masison, no? Diba? Naging teacher niya si Joe Masison. Indoctrinated siya ni Joe Masison. Kita nyo? Oh, sino pa? Master daw niya. Yung mga ganyang diplomatic. Ganun ba? So, na-master mo ring yumuko kay Xi Jinping na sinabihan ka lang na magkakagulo? Ganon. So, master mo rin na sabihan mong America has lost me. Master mo yon. Nakita mo ba yung implications nun? I don't think so, moron. Diba, mga kababayan? Ang galing niyang master. Master ng kabobohan at katangahan. Minura niya pa ang Pangulo. Eh di, putang ina din siya. Alam niyang di siya babalikan ng Pangulo eh. No? Sinisisi niya ang Pangulo, dapat daw tinawagan na lang siya. Nauna daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Nauna ba? Ha? Sa tingin mo, ginago ka ng Pangulo? Ha? Tinagot lang naman niya yung katanungan. Parang ikaw yung ginagawa mo. Sinasagot mo yung katanungan ng mga reporter. Masama bang sagutin yung katanungan? Sasabi na lang ng Pangulo, no comment? Parang si Tamilmil na anak mo? Eh, hindi naman siguro ganun ng Pangulo. Tapos nung nasaktan yung ego mo, kasi egotistic ka, egotistic maniac ka, no? Nahayop ka, imumurahin mo ang Pangulo. Feeling mo entitled ka pa rin. And who are you? Diba? Ikaw yung former president na sobrang egotistical. May problema ka. Pag nasasaktan ng ego mo, nang wawalang hiya ka, kasi nga, entitled ka sa lahat ng bagay. Feeling mo napaka-powerful mo, kaya ganyan kayo sa Davao. Kapag hahalata po kayo, even your son threatened the first family. Doon sa speech niya sa inyong lugar, doon sa mausog-usog nyo, tinret niya ang family. Buti nga, hindi kayo dinimanda ng Pangulo eh. Diba? Yung mayor ng Davao ngayon, diba? He threatened the family.
The first family. Tapos ikaw, nagsabi lang ng horrified ang Pangulo, hindi niya alam kung sino ano ba talaga. Ganyan ka magsalita, magmura, binigay mo ang credential mo. So what? So what? Kung masters ka ng ganito, that's what you chose. O, iba rin ang pinili ng Pangulo. Ang mahalaga naman kung ano ang ginagawa ng Pangulong Marcos para sa sambayan ng Pilipino. Naninindigan sa karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipino para sa West Philippines. Ikaw, hail, Xi Jinping ka, gago. Napag-aalaman ngayon na ikaw ay walang kwentang presidente. You are much worse than the Dilawans. Dahil sell out ka sa China. Ang tanong, anong nakuha mo kay Xi Jinping? Kiss ass ka kay Xi Jinping. Himod puet ka, animal ka. Tapos you have the audacity to mura-mura our President Marcos. Eh di putang ina niya din, di ba? Putang ina nila, mga walang silbi, di ba? Kita nyo ang kahambugan, ang tunay na kulay na ugali ng mga Duterte is just a facade. Ganyan, mga plastic, hypocrite. Di ba? Sasabihin lang, di, meron pa rin clout, may power pa rin si Duterte. Anong power niya? Wala nga siyang power sa China eh. So, ang kapal-kapal mong hamunin ng Pangulo na, sige, ayusin nyo. Ano sabi ni Browner nung pang October? Hindi nagbabasa ng balita eh. Walang karapatan ng China na magsabi kung aayusin o hindi ang BRP Sierra Madre. We will fix it. Ha? In your face, Digong. We will fix it. F you. Oh, di ba? Kaya ang galing mo lang magmura, Digong. Ang panakot mo sa tao ay ang mura at yung sasabihin mo, huwag kayong magmarunong. Mas magaling ka sa kanila? Really? Di ba? Really? Susme. Kung magaling ka pala, dapat pumalag ka doon sa sinabi ni Xi Jinping. No, we will still do it. Atin yan. Walang makakapagsabi na tayong ganito. Kasi hindi mo kaya. Kasi iniwan mo yung isang bansa na pwede mong kampihan. Gago ka eh. Diba? Oh, ngayon, kayong mga dede shit dyan, kayong mga Duterte despicable supporter. Sige nga, basagin nyo nga yung sinabi natin dito. Na yung amo ninyo, na sinasabi nyong great tactician, ay nilatag kaagad ang barahan niya sa poker table. E nakita ni Xi Jinping. Talo ka agad siya. Diba? Piruin mo yun. 5 months to your presidency, sasabihin mo, America lost me. Gago. Hindi po yun ang sentimento ng mayoryang Pilipino. Pagdating sa soberenya, pagdating sa pagkasarinlan ng ating bansa, lupang hinirang tayo. Walang kulay ng politika. Ipaglalaban natin ang sa atin. Ganun po. Hindi tulad ng mga Duterte at mga minions nila, urong mga bayag. Kalang matatapang lang pala sa salita. Ganun lang. Malulusaw daw tayo, lalaglagan tayo ng nuclear bomb. Nilaglagan na ba ang Taiwan? Nilaglagan na ba tayo? Hindi rin nila kaya. Takot din yung mga yan. Di ba yung sabi nga, nalito siya eh. No? Takot ang Amerika. Maya-maya, takot ang China. Sino ba talagang takot? Si Digong, siyang totoong takot. At yung mga Chekwa, ang Amerika ba natakot? Yeah. Anong sabi ni Biden? Ironclad. Paulit-ulit. O yan, ikaw lang, Digong, ang walang iron. Hindi clad. Bayagra na. Tag-ina mo. Kala mo walang didepensa sa Pangulong Bongbong Marcos? Ulul ka. Wala akong pakialam kung may ganito ka, may ganyan ka na credentials. May credentials ka nga. Wala ka namang manners, gunggong. Eh paano? Yung nanay niya, baka! Yun. Dapat nga yan. Hinuli ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga piniring squad na para hindi na nakapag-produce pa ng mga salaulang mga offspring nila eh. Di po ba? Oh. Kayo po, mga kababayan, I think marami pa ito. No? Wala na kayo. Wala kayong power. Magkakaalaman tayo sa 2025, mga gunggong. The only thing
that you can do with our president is to what? To oust him. Hindi nyo kayang i-impeach ang Pangulo. Malakas ang hawak ng Pangulo at kakampi ng Pangulo ang Kongreso. The only thing you can i-ano ang presidente para maiupunin mo yung anak mong tamilmil na walang hiya, walang alam, boba, is what? O yung sinasabi ng bunso mong anak na mayor ng Davao City, yung tinitreat niya, pinaalalahanan niya ang first couple na remember the Romanovs, remember Benito Mussolini, ayun. Ganon ang gagawin ninyo. Pero you try it, dude, you try it. Try it. Kaya kung ganyan, magkakaganyan lang, unahin natin ang mga sell-out sa China, ang mga traidor, ang mga makapili. Unahin natin sila. Iharap natin sila dun sa West Philippine Sea, tapos ilunod nyo ng mga walang hiya na yan, mga putang ina nila. O, pasensya naman po, no? O, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.